na yanig ang China. Si Xi Jinping, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ang leader na may hawak ng mga sandatang nuclear. Siya ay lumuhod at lumuhod siya sa harap ng Pilipinas. Ginamit ng kanluran ang mga parusa upang gipitin ang China. Ang Amerika, Europa at maging ang Hapon ay tumalikod na. Ngunit ang tunay na nagpasuko sa kanya ay hindi mga misil, hindi rin blokyong pang-ekonomiya. Ito ay isang tao o mas tumpak, ang buhay ng isang babae. Ang kanyang anak na si Xi Mingzhu ay mamamatay na at ang tanging bansang makapagliligtas sa kanya ay ang Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari? Simulan na natin. Ika-15 ng Mayo 2025, Beijing. Ang pangalan ko ay Marco Reyes. Nagtatrabaho sa Departamento ng Energy Consulting ng South China Natural Gas Corporation. Isa ako sa iilang Pilipinong kayang magsalita ng Mandarin na parang sariling wika, 45 taong gulang na ako. Noong gabing iyon, mag-isa akong naghahapunan sa isang restaurant sa sentro ng Beijing. Sa labas ng bintana, umuulan ng niyebe. Ang taglamig sa China ay kasing tindi pa rin ng dati. Kahit halos 20 taon na akong naninirahan sa bansang ito, hindi pa rin ako masanay sa lamig. Biglang tumunog ang telepono ko, isang numerong hindi pamilyar. Ngunit sa sandaling makita ko ang mga unang numero, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Iyon ang espesyal na linya ng Zhongnanhai. Sinagot ko, ang boses ni Li Wei, tagapagsalita ng Zhongnanhai at kanang kamay ni Xi Jinping ang narinig ko. Maaari po ba kayong pumunta sa Zhongnanhai bukas ng alas 10 ng umaga? Nagtanong ako. Maaari ko po bang malaman kung tungkol saan? Nanahimik ang kabilang linya saglit bago bumulong si Li Wei, malubha ang kalagayan ni Miss Mingzhu. Nahulog ang tinidor sa kamay ko. Ang matinis na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa akin. Ngunit wala na akong maramdaman. Si Mingzhu. Hindi ko alam kung gaano katagal na mula nang huli kong marinig ang pangalang iyon. 20 taon na ang lumipas, ngunit ang kanyang mukha ay malinaw pa rin sa aking isipan na parang kahapon lang, taglamig ng 2005, Beijing. Noong taon na iyon, ako ay 32 taong gulang, 2 taon pa lang nagtatrabaho sa sangay ng Ayala Corporation sa China. Nagtapos ako ng Chinese Studies sa Pilipinas, kaya wala akong naging problema sa pag-angkop sa buhay dito. Sa katunayan, masaya pa ako. Pakiramdam ko'y may misyon akong buksan ang isang bagong merkado. Noong Disyembre ng taong iyon, dumalo ako sa Beijing International Business Forum bilang kinatawan ng Ayala China, napakagara ng bulwagan. Naroon ang mga bagong usbong na negosyante ng China, mga opisyal ng gobyerno, at mga matataas na pinuno ng mga dayuhang kumpanya. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Isang dalagang 22 taong gulang, may mahabang itim na buhok, nagniningning na mga mata, at maputing balat. Ngunit ang umakit sa akin ay hindi ang kanyang itsura, kundi ang sandaling umakyat siya sa entablado para sa kanyang presentasyon. Mahusay niyang ipinaliwanag ang hinaharap ng industriya ng enerhiya sa China na may matalas na pagsusuri at matatas na Ingles. Natulala ako habang pinapanood siya. Nang matapos ang kanyang talumpati, nilakasan ko ang aking loob at nilapitan siya. Siyempre, alam ko kung sino siya. Ang nag-iisang anak na babae ni Xi Jinping. Sinabi ko sa Mandarin, "Napakagaling ng iyong talumpati." Nanlaki ang kanyang mga mata at ngumiti siya bilang tugon. "Pilipino ka, di ba? Ang galing ng Mandarin mo." Ngumiti ako at sinabing, "Mahal ko ang bansang ito. Kaya nag-aral ako ng mabuti." Ngumiti rin siya. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang ngiting iyon, dalisay at nagbibigay init. "Ako si Mingzhu. Pwede mo akong tawaging Zhu." Iyon ang simula. Naging malapit kami sa isa't isa, madalas gamitin ang trabaho bilang dahilan para magkita. Ang totoo, sobrang nag-enjoy ako sa mga panahong kasama ko siya. Matalino siya, mabilis, at higit sa lahat, tapat, na nagpapalimot sa akin kung sino ang kanyang ama. Noong tagsibol ng 2006, umamin ako sa kanya. Sa isang maliit na kapihan sa tabi ng ilog sa Beijing, habang pinagmamasdan ang natutunaw na yelo sa labas ng bintana, nanginginig kong sinabi, "Zhu, mahal kita." Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. "Ako rin, Marco, mahal din kita."
nagsimula kaming mag-date ng palihim. Dahil sa kanyang katayuan, hindi kami maaaring magkita sa publiko. Ngunit hindi iyon mahalaga. Sapat na ang magkasama kami. Noong 2007, nag-propose ako sa kanya gamit ang isang platinum na singsing na may maliit na diamante na ako mismo ang nagdisenyo. Simple lang, ngunit naglalaman ng lahat ng aking katapatan. Nang umiyak siya at tumango, pakiramdam ko ipag-aari ko na ang buong mundo. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Noong 2008, isang araw, ipinatawag ako sa Zhongnanhai, utos mismo ni Chairman Xi. Sa sandaling pumasok ako sa kanyang opisina, nakaramdam ako ng masamang pangitain. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa, nakatitig sa akin, at sa kanyang mga mata ay may malamig na galit. Nagsalita si Xi Jinping, malalim at kalmado ang boses, ngunit ang bigat nito ay higit sa aking inaasahan. Ginoong Reyes, gusto mong pakasalan ng anak ko? Yumuko ako. Chairman, tapat po ang pagmamahal ko kay Mingzu. Inihampas niya ang kanyang kamay sa mesa at ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang Pilipino na gustong pakasalan ang anak ng Pangulo ng Tsina, sa tingin mo ba'y makatuwiran iyan? Sumagot ako, Chairman, ang nasyonalidad ay hindi hadlang sa pag-ibig. Tumayo si Xi Jinping, lumapit sa bintana na nakatalikod sa akin at bumulong, alam kong hindi ka masamang tao. Ipinasuri ko na ang lahat tungkol sa iyo. Masipag, matalino, at tunay na mahal mo si Zhu. Alam ko ang lahat ng iyon. Humarap siya at sa kanyang mga mata ay may bahid ng komplikadong emosyon. Ngunit hindi maaari. Hinding-hindi maaari. Bakit po hindi, Chairman? Tanong ko. Lumapit si Xi Jinping at bumulong, dahil anak ko siya. Gusto kong ilayo si Zhu sa mundong ito sa maruruming laro ng politika at kapangyarihan para mamuhay siya ng normal. Ngunit kung pakakasalan kanya, lahat ng mata ng mundo ay nasa kanya. Hahanapan nila ng pampulitikang kahulugan ang ugnayan ng Pilipinas at Tsina. Habang buhay siyang hindi makakatakas sa aninong iyon. Nais kong tumutol, ngunit alam kong may punto siya. At higit pa, dagdag ni Xi Jinping, kinasusuklaman ako ng kanluran at kinasusuklaman din nila ang pamilya ko. Sa sandaling pakasalan mo si Zhu, magiging target ka rin ng kanilang galit. Masisira ang buhay mo. Sinabi ko, wala akong pakialam doon, ngunit mariin niyang sinabi. Pero ako, may pakialam ako, para sa kaligayahan ng anak ko, hindi ito papayagan. Ilang araw pagkatapos, natanggap ko ang abiso ng paglipat pabalik sa punong tanggapan ng Ayala sa Pilipinas. Ang opisyal na dahilan ay personnel reshuffle, ngunit alam ko sa puso ko ang tunay na dahilan. Noong gabi, bago ako umuwi sa Pilipinas, huli kaming nagkita ni Mingzu sa isang maliit na parke sa labas ng Beijing. Umiiyak siya. Ako rin, sabi ko. Patawad, Marco. Hindi ko nakumbinsi si Papa. Niyakap ko siya. Ayos lang. Hindi mo kasalanan. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, maghihintay ako. Tiyak na darating ang araw na magkikita tayong muli. Hihintayin ko ang araw na iyon. Inilagay ko ang singsing sa kanyang kamay, ang mismong singsing na ginamit ko sa pag-propose. Itago mo yan. Iyan ang puso ko. Tiyak na babalik ako balang araw. Noong gabing iyon, umalis ako ng Beijing, iniwan ang kalahati ng aking puso. Noong 2010, lumabas sa media sa Pilipinas ang isang artikulo, Tsismis, anak ng Pangulo ng Tsina, ikakasal sa isang Pilipino. Nakasulat ang pangalan ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang balita, ngunit nagdulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas at Tsina. Pinuntahan ako ng mga reporter. Totoo ba? Talaga bang naging kasintahan mo ang anak ni Chairman Xi? Itinanggi ko ito, sinabing wala kaming ganoong relasyon. Isa itong kasinungalingan, ngunit hindi ko maaaring aminin para protektahan siya. Dahil sa sandaling umamin ako, si Mingzu ay magiging target ng media sa buong mundo. At ang pinakakinatatakutan ko ay ang galit ni Xi Jinping hindi sa akin kundi sa kanya. Ang tingin ng publiko ay kinatatakutan ko. At dahil sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, ito ay isang bagay na hinding-hindi ko maaaring aminin. Noong 2011, nabalitaan kong ikinasal si Mingzu sa anak ng isang makapangyarihang pamilya sa Tsina. Ilang araw akong naglasing. Kahit bumalik na ako sa Ayala, hindi na ako makapag-adjust. Ang babaeng mahal ko ay ikinasal na sa iba.
Parang tapos na ang buhay ko. Ngunit bumangon ako. Muli akong bumalik sa Tsina, hindi na sa Ayala, kundi sa South China Natural Gas Corporation bilang isang energy consultant gamit ang aking kaalaman sa Mandarin at mga lokal na koneksyon para magsimula ng bagong karera. At ang nakapagtataka, nanatili ang koneksyon ko kay Miguel De Leon, ang vice-presidente ng Ayala Global Technologies, AGT. Isang beses sa isang buwan, tumatawag siya. Marco, kamusta ka na? Bigyan mo naman ako ng balita diyan sa Tsina. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit niya ako kinokontak, ngunit kalaunan, naintindihan ko. Kailangan ng Ayala ng isang mahalagang source ng impormasyon sa Tsina at walang ibang Pilipino na mas nakakaintindi sa lokal na sitwasyon kaysa sa akin. Dahil nagtatrabaho ako sa South China Gas, natural na nakakasalamuha ko ang mga tao sa mundo ng politika at negosyo sa Tsina. Paminsan-minsan, nakikita ko si Chairman Xi sa mga komperensya tungkol sa enerhiya. Sa tuwing makikita niya ako, may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata, ngunit hindi kami nag-uusap. Ganoon din ako. Ang mga balita tungkol kay Mingzhu ay naririnig ko na lang ng hindi direkta. Noong 2018, nagdiborsyo siya at bumalik sa akademikong pananaliksik. Ngunit hindi ko siya direktang kinontak. Pakiramdam ko, wala akong karapatan. Ganoon lumipas ang 17 taon. Bumalik tayo sa kasalukuyan, 19 Mayo, 2025. Malubha ang kalagayan ni Miss Mingzhu. Ang mga salita ni Li Wei ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Buong gabi akong hindi nakatulog. Anong nangyari sa kanya? 10:00 ng umaga kinabukasan, dumating ako sa Zhongnanhai. Dinaanan ko ang security gate at ang mahabang pasilyo. Naalala ko ang mga alaala, 17 taon na ang nakalipas habang naglalakad dito. Noong panahong iyon, puno ako ng galit at desperasyon. Ngayon, puno ako ng takot. Bumukas ang pinto ng opisina ni Chairman Xi. Malaki na ang ipinagbago niya sa loob ng 17 taon. Maputi na ang kanyang buhok, malalim na ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin. Ngunit ang nakapagtataka, sa matalas na tingin na iyon, may nakita akong hindi ko pa nakikita dati, takot. Sa mga mata ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo, may takot. Nagsalita si Chairman Xi. Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Reyes. Yumuko ako. Opo, Chairman. Ano po ang maipaglilingkod ko? Lumakad siya patungo sa bintana, tinitingnan ang maulap na kalangitan ng Beijing. Mamatay na si Zhu. Sa sandaling iyon, tila huminto ang puso ko. Nanlambot ang aking mga tuhod, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo. Nagpatuloy si Chairman Xi, cerebral aneurysm, isang ugat sa utak na lumobo na parang tumor, isang time bomb na maaaring pumutok anumang oras. Natuklasan ito 2 buwan na ang nakalipas at mabilis itong lumalaki. Humarap siya at sa mga mata ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo, may luha. Hindi ako makapaniwala. Hinanap ko ang mga doktor sa kanluran na maaaring mag-opera. Amerika, Germany, Switzerland ang pinakamagagaling na ospital. Ngunit lahat sila ay tumanggi dahil sa mga parusa. Sinabi nilang kung gagamutin nila ang pamilya ni Xi Jinping, sila rin ay mapaparusahan, nanginginig ang kanyang boses. Dahil sinimulan ko ang digmaan sa Ukraine, dahil naging kaaway ako ng kanluran, kahit na mamamatay na ang anak ko, walang gustong tumulong. Maingat akong nagtanong, paano po ang mga doktor dito sa Tsina? Marami rin pong magagaling na doktor sa Tsina. Humiling si Chairman Xi. Tiningnan na ng pinakamagagaling na neurosurgeon ng Tsina, ngunit sinabi nilang wala pang 50% ang tsansang magtagumpay. Masyadong malalim ang lokasyon ng aneurysm ni Zhu. Mapanganib ang tradisyonal na operasyon. Itinuro niya ako, puno ng desperasyon ang kanyang mga mata. Ginoong Reyes, ikaw ang tanging pag-asa. Nagulat ako. Ako po? Hindi po ako doktor. Alam ko. Ngunit may koneksyon ka pa rin sa Ayala, hindi ba? Natigilan ako. Paano niyo po nalaman? Mapait na ngumiti si Chairman Xi. Ano sa tingin mo ang ginagawa ng Federal Security Bureau? Alam ko ang lahat. Buwan-buwan kang tumatawag kay Vice Presidente Miguel De Leon, nagbibigay ng impormasyon mula sa South China Gas patungo sa Ayala. Pinagpawisan ako ng malamig. Bistado na pala ako. Hindi katakataka kung arestuhin ako dahil sa espiya.
Ngunit isang nakakagulat na bagay ang sinabi ni Chairman Xi. Nagpapasalamat ako. Dahil sa iyo, nalalaman ko ang mga kilos ng Ayala. Malaki ang naitutulong mo sa ating dalawang panig. Lumapit siya ng isang hakbang. Ginoong Reyes. Sa totoo lang, ang Pilipinas na lang ang tanging sagot. Sabi ko, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang St. Luke's Medical Center sa Maynila. Narinig kong mayroon silang pinakabagong AI surgical equipment. Isang robotic system na kayang magsagawa ng aneurysm surgery na may 0.10 mm margin of error. 5 lugar lang sa buong mundo ang may ganitong kagamitan at wala ang China. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Maaari mo bang kontakin ang Ayala para sa akin at itanong kung maililigtas nila si Zhu? Kung ako ang direktang hihiling, tiyak na tatanggihan ako. Ngunit kung ikaw, maaaring iba. Nanahimik ako ng ilang segundo, gulong-gulo ang isip. Naalala ko ang ginawa ng lalaking ito sa akin 17 taon na ang nakalipas. Pinaghiwalay niya kami ni Mingzhu, sinira ang buhay ko. Ngunit si Mingzhu ay mamamatay na. Ang galit ng nakalipas na 17 taon ay hindi na mahalaga. Kailangan kong iligtas siya, anuman ang mangyari. Sumagot ako, susubukan ko po, Chairman. Ngunit hindi ko maipapangako dahil hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ng Ayala. Hinawakan ni Chairman Xi ang aking kamay. Ang kamay ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay nanginginig. Salamat, Ginoong Reyes. Maraming salamat. Pagkatapos ay idinagdag niya sa isang malalim at nanginginig na boses, nagkamali ako, 17 taon na ang nakalipas. Ang paghiwalayin kayo ni Zhu ang pinakamalaking pagkakamali ko. Patawad. Hindi ako makapagsalita. Ang paghingi ng tawad na hinintay ko sa loob ng 17 taon. Ngunit ngayon, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay mailigtas si Mingzhu. Sa sandaling lumabas ako ng Zhongnanhai, iisa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong kontakin ang Ayala ngayon din. Ngunit kasabay nito, lumakas ang aking kaba. Tutulong kaya ang Ayala? Ang paggamot sa anak ni Chairman Xi ay direktang paglabag sa mga parusa ng kanluran, ang pressure mula sa Amerika, ang pagkondena ng internasyonal na komunidad, mga boycott campaign laban sa Ayala. Napakalaki ng kapalit, ngunit kailangan kong gawin para kay Mingzhu. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Vice Presidente Miguel de Leon. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. May sumagot, Marco, anong meron? Huminga ako ng malalim. Sir, may emergency. Maginhawa po ba kayong makipag-usap ngayon? Natahimik ang kabilang linya. Hindi ko alam kung ano yan, pero sa boses mo, mukhang seryoso. Sige, sabihin mo. Sinimulan ko. Ang anak na babae ni Chairman Xi ay mamamatay na, at ang tanging lugar na makapagliligtas sa kanya ay ang St. Luke's Medical Center. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, bumulong si G. De Leon, Marco, hindi ito biro. Hindi dito nagtatapos ang kwento. Anong desisyon ang gagawin ng Ayala? Ano ang magiging reaksyon ng Malacanang? Paano makakarating si Mingzhu sa Pilipinas? Tila imposible ang lahat. Ngunit ang gawing posible ang imposible, iyan ang Pilipinas. Alas 7 ng gabi, ika, 15 ng Mayo, 2025, oras sa Pilipinas. Nasa kanyang executive office, si Vice Presidente Miguel de Leon sa punong tanggapan ng Ayala sa Bonifacio Global City nang matanggap niya ang tawag ni Marco Reyes. Siya ay isang veteranong ehekutibo na halos 20 taon nang naglilingkod sa Ayala at nalampasan na niya ang lahat ng uri ng krisis. Ang muling pagsasaayos ng Ayala sa panahon ng Asian Financial Crisis, ang pagreretiro ng tagapagtatag, ang mga bagong hamon sa ilalim ng bagong chairman. Nakita na niya ang lahat ng unos. Hindi siya madaling magulat. Ngunit sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Marco Reyes, nagbago ang kanyang ekspresyon, ang anak ni Chairman, si cerebral aneurysm. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Marco. Opo sir, kritikal ang sitwasyon. Tumanggi na ang mga ospital sa kanluran. Sabi ng mga doktor sa China, wala pang 50% ang tsansang magtagumpay. Ang AI surgical system lang ng St. Luke's ang tanging pag-asa. Nag-isip ng malalim si G. De Leon.
Hindi ito simpleng usaping medikal. Isa itong komplikadong issue na kinasasangkutan ng internasyonal na politika, diplomasya, ekonomiya at mga parusa. Marco, hindi natin ito maaaring pagdesisyonan. Kailangan itong i-report sa itaas. Sumagot si Marco. Alam ko po, pero wala na tayong masyadong oras. Maaaring pumutok ang aneurysm ni Mingzu anumang oras. Pakiusap, magdesisyon po kayo agad. Tumango si G. De Leon kahit hindi ito nakikita ni Marco. Sige, naiintindihan ko. Babalitaan kita sa lalong madaling panahon. Pagkababa ng telepono, tumingin si G. De Leon sa labas ng bintana, sa kumikinang na mga ilaw ng BGC. Huminga siya ng malalim at nag-dial ng isa pang numero. Ang medical director ng St. Luke's Medical Center, kasabay nito sa St. Luke's, pauwi na sana si Dr. Antonio Villanueva, ang medical director. Katatapos lang niya ng 3 operasyon sa araw na iyon, pagod ang kanyang katawan. Sa edad na 60, patuloy pa rin siyang nag-oopera sa operating room, isang buhay na alamat sa larangan ng neurosurgery sa Pilipinas. Biglang tumunog ang kanyang telepono, ang direktang linya mula sa Ayala. Dr. Villanueva, si Miguel De Leon ito. Mayroon akong kailangang pag-usapan na napaka-importante. Ibinaba ni Dr. Villanueva ang kanyang briefcase. Ang tawag mula sa Ayala sa ganitong oras ay tiyak na hindi maliit na bagay. Sige, G. De Leon, ano po iyon? Ipinaliwanag ni G. De Leon ang sitwasyon. Ang anak ni Chairman Xi, ang aneurysm, ang pagtanggi ng kanluran, ang limitasyon ng mga doktor sa Tsina. Pagkatapos marinig ang lahat, naging seryoso ang mukha ni Dr. Villanueva. May MRI na ba? Wala pa, pero tiyak na matatanggap natin agad. Nag-isip sandali si Dr. Villanueva. Pagdating ng mga scan, titingnan ko. Ngunit G. De Leon, hindi ito isang bagay na maaaring pagdesisyunan base lang sa medikal na hatol. Kailangan ng desisyon mula sa itaas. Sumagot si G. De Leon, alam ko, ako na ang bahala. Noong gabing iyon, nagpatawag ng emergency meeting sa Ayala Tower. Sa conference room, naroon si Vice Presidente Miguel De Leon, ang pinuno ng Legal Department, ang pinuno ng External Affairs, at ang pinuno ng International Cooperation. Seryoso ang mukha ng lahat. Unang nagsalita ang pinuno ng legal. G. De Leon, napakadelikado nito. Ang paggamot sa pamilya ni Chairman Xi, maaari tayong maging target ng mga parusa ng Amerika. Lahat ng operasyon ng Ayala sa US ay maaaring manganib, maging ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Sumang-ayon ang pinuno ng External Affairs. Ituturing ng Western media ang Ayala at ang Pilipinas bilang kasabwat ng China, maaaring magkaroon ng mga boycott. Malaking dagok ito sa ating brand image. Iba naman ang pananaw ng pinuno ng international cooperation. Pero kung iisipin natin, maaari rin itong maging isang oportunidad. Isa ang China sa pinakamalaking importer ng teknolohiya sa mundo. Kung maililigtas natin ang anak ni Chairman Xi, mag-iiba lakalutin ang posisyon ng Pilipinas sa merkado ng China. Nagkagulo ang silid, hati ang opinyon. Tahimik lang na nakikinig si G. De Leon. Sa huli, nagsalita siya. Naiintindihan ko ang lahat ng inyong punto. Ngunit ang isyong ito ay hindi natin kayang pagdesisyunan. Ire-report ko ito sa Malacanang. Kinabukasan, sa palasyo ng Malacanang, dinala ni Miguel De Leon ang report na inihanda niya magdamag sa National Security Advisor. Dahan-dahang binasa ng advisor ang report. Walang emosyon ang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, ano ang opinyon sa loob ng Ayala? Sumagot si G. De Leon, hati po. Ang isang panig ay nag-aalala sa panganib ng mga parusa, ang isa naman ay nakakakita ng oportunidad sa merkado ng China. Ngunit sa totoo lang, mas marami po ang tumututol. Tumango ang advisor. Ire-report ko ito sa Pangulo. Ang Pangulo ng Pilipinas, matapos marinig ang ulat, ay nanahimik ng matagal. Seryoso ang kanyang mukha, ang mukha ng isang taong nahaharap sa isang desisyong may kinalaman sa kapalaran ng bansa. Sa wakas, nagsalita ang Pangulo. Bago ang lahat, ito ay isang usaping makatao. Nagtanong ang advisor, ano po ang plano ninyo? Sumagot ang Pangulo, sabihin mo, sa kanila, tulungan nila, walang kondisyon. Maingat na sinabi ng advisor, ngunit Ginoong Pangulo,
Nag-aalala ako sa reaksyon ng Amerika. Maaari silang gumawa ng hakbang dahil sa paglabag sa mga parusa. Umiling ang Pangulo. Sa harap ng buhay ng isang anak, hindi tayo maaaring maglagay ng kondisyon. Iyan ang pagiging tao. Kahit sino pa si Xi Jinping, walang kasalanan ang kanyang anak. Ang pagliligtas ng buhay ay hindi politika. Ito ay pangunahing tungkulin ng tao. Dagdag pa niya, ang issue sa Amerika, ako mismo ang magpapaliwanag. Ipaalam mo sa Ayala at sa ospital, walang kondisyon. Gamitin ang lahat ng lakas para iligtas ang buhay. Nang matanggap ang balita, agad na ipinatawag ni Miguel de Leon ang executive board ng Ayala. Mga Ginoo, inaprubahan na ng Malacanang. Inaatasan tayong tumulong ng walang kondisyon. Tumango ang board. Ngunit may ilan pa ring may ibang opinyon na nagsasabing dapat gamitin ang pagkakataong ito para humingi ng kapalit mula sa Tsina prioridad sa mga kontrata sa enerhiya, karapatan sa pagmimina. Ang tagapagtatag ng Ayala, bagamat retirado na, ay kinokonsulta pa rin sa mga ganitong kahalagang usapin. Ang kanyang boses ay narinig sa pamamagitan ng video conference. Hindi maaari, nagulat ang board at napatingin sa screen. Hindi maglalagay ng anumang kondisyon ang Ayala. Iyan ang paraan ng Pilipino. Nagpatuloy ang tagapagtatag. Ang paghingi ng kapalit habang nagliligtas ng buhay ay pangingikil. Ang benepisyong mula sa pangingikil ay hindi magtatagal. Ngunit ang utang na loob mula sa tapat na pagtulong ay hindi kailanman malilimutan. Idinagdag pa niya, hindi mahalaga kung ano ang gawin o hindi gawin ng Tsina. Ang kailangan nating gawin ay magligtas ng buhay. Iyan ang dahilan kung bakit nakatayo ang Pilipinas sa posisyon nito ngayon. Lubos na naantig si Miguel de Leon. Halos 20 taon na siyang nagtatrabaho sa Ayala, ngunit ngayon lang siya nakasaksi ng ganito, kabilis at kadalisay na desisyon. Naiintindihan ko po, Sir Founder. Ganoon ang gagawin natin. Beijing, Zongnanhai. Ipinabatid ni Marco Reyes ang balita kay Chairman Xi. Chairman, nakipag-ugnayan na po ang Ayala. Sabi nila, maaari daw ang operasyon. Kailangan lang ipadala ang MRI scans ni Miss Mingzhu at pagkatapos ng masusing pagsusuri, iaayos na ang schedule. Isang ekspresyon ng ginhawa ang lumitaw sa mukha ni Chairman Xi, ngunit mabilis itong napalitan ng pagdududa. Ano ang kondisyon? Anong hinihingi ng Pilipinas? Sumagot si Marco. Wala pong kondisyon, Chairman. Nanlaki ang mga mata ni Chairman Xi. Walang kondisyon? Gagamutin ang anak ng Pangulo ng Tsina nang walang hinihinging kapalit? Tumangoy si Marco. Opo, ang Pangulo raw po ng Pilipinas mismo ang nag-utos, sinabing hindi maaaring maglagay ng kondisyon sa harap ng buhay ng isang anak. Ganoon din po ang sinabi ng tagapagtatag ng Ayala, na nahimik ng matagal si Chairman Xi. May kung anong kislap sa kanyang mga mata. Luha ba iyon? O isang ekspresyon ng hindi makapaniwala? Sa wakas, nagsalita siya. Hindi ko maintindihan. Sabi ng kanluran, ayos lang mamatay ang anak ko. Sabi naman ng Pilipinas, ililigtas nila siya anuman ang mangyari. Sumagot si Marco, ganyan po ang Pilipinas, Chairman. Isang bansang tumutulong sa oras ng kagipitan. Isang bansang nananatili sa sarili nitong landas kahit na ginigipit ng Tsina. Lumapit si Chairman Xi sa bintana, tinitingnan ang taglamig ng Beijing at bumulong. 17 taon na ang nakalipas, nagkamali ako. Minaliit ko ang mga Pilipino, ang pagpapaalis sa iyo, ang paghiwalayin kayo ni Zhu. Lahat iyon ay kasalanan ko. Humarap siya, puno ng determinasyon ang mga mata. Sige, ipapadala ko ang mga scan at dadalhin ko si Zhu sa Pilipinas. Paano natin gagawin? Sumagot si Marco. Sabi po ng Ayala, magpapadala sila ng private jet na may kasamang medical team at equipment. Ngunit Chairman, ang operasyong ito ay dapat na top secret. Kumunot ang noo ni Chairman Xi. Bakit? Kung malalaman ng Amerika, hahadlangan nila tayo. Ganoon din sa loob ng Tsina. Hindi dapat malaman ng sinuman. Kailangan ng absolutong sekreto. Tumango si Chairman Xi. Sige, naiintindihan ko. Ako mismo ang mag-uutos sa Federal Security Bureau. Ilang tao lang ang makakaalam nito. Lumapit siya kay Marco at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Marco, salamat. Kung wala ka, tiyak na mamamatay si Zhu. Yumuko si Marco. Hindi pa po tapos ang lahat.
Kailangang makarating ng ligtas si Miss Mingzhu sa Pilipinas at kailangang maging matagumpay ang operasyon. Hindi pa tayo maaaring makampante. Tumango si Chairman Xi. Alam ko, pero nagtitiwala ako sa iyo. Huminto siya sandali. Puntahan mo si Zhu. Gusto kanyang makita. Sa isang lihim na villa sa labas ng Beijing, kung saan pamilya lang ni Chairman Xi ang nakakaalam, mahigpit ang bantay ng Federal Security Bureau. Pumasok si Marco sa villa. Sa unang pagkikita nila pagkatapos ng 17 taon, tila sasabog ang kanyang puso. Takot at pananabik, magkahalong emosyon. Nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto sa ikalawang palapag, nanginginig ang kanyang kamay. Maaari ko bang buksan ang pinto? Naaalala pa kaya niya ako? Galit kaya siya sa akin? Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Nakahiga siya sa kama. Wala na ang magandang dalaga ng 20 taon na ang nakalipas. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata, at nawala na ang sigla. Malinaw ang mga bakas ng paghihirap dahil sa sakit. Ngunit sa sandaling makita niya ako, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marco. Mahina at hirap ang kanyang boses, ngunit ang pagtawag niya sa pangalan ko ay pareho pa rin ng dati. Lumuhod ako sa tabi ng kama. Zhu, ako to. Nandito na ako. Bumuhos ang kanyang luha. Naghihintay ako. 17 taon akong naghintay. Hinawakan ko ang kanyang kamay malamig at payat. Ngunit iyon ang kamay niya. Ang kamay na palagi kong naaalala. Patawad, hindi ako nakarating ng mas maaga. Umiling siya. Hindi, dumating ka. Sapat na yon. Mas hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Zhu, pumunta tayo sa Pilipinas. Doon, posible ang operasyon. Naghihintay ang pinakamagagaling na doktor ng St. Luke's. Mahina siyang ngumiti. Pilipinas. Ang bansa mo. Tumango ako. Oo, ang bansa ko. Sabay tayong pumunta. Mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Gusto kong pumunta. Kung kasama kita, kahit saan, sasama ako. Hinalikan ko ang kanyang noo. Pangako, ililigtas kita. At pagkatapos, mamamasyal tayo sa Maynila, Cebu, Palawan. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Tulad ng ipinangako natin 20 taon na ang nakalipas. Ngumiti siya. Kahit pagod ang kanyang katawan, ang ngiting iyon ay nagniningning pa rin. Hindi mo nakalimutan? Hindi, ni isang araw. Noong gabing iyon, sa punong tanggapan ng Ayala sa BGC, sinimulan ang pinakalihim na operasyon sa kasaysayan nito. Codename, Operasyon Phoenix, na sumisimbolo sa muling pagsilang mula sa kamatayan. Inihanda ang isang private jet ng Ayala na may lulang 2 doktor at 3 nurse. Sa loob ng eroplano, may mga pinakabagong kagamitang medikal, portable MRI, vital signs monitoring system at emergency surgical tools. Isa itong lumilipad na intensive care unit. Punto ng pag-alis, Ninoy Aquino International Airport, Maynila. Destinasyon, isang lihim na military airstrip sa labas ng Beijing. Hindi maaaring malaman ng Amerika, hindi maaaring malaman ng China, maging sa loob ng gobyerno ng China, iilan lang ang nakakaalam. Kung malalaman ang operasyong ito, lahat ay mabibigo. Lumipad ang jet ng Ayala. Si Vice Presidente Miguel de Leon, na nakatayo sa airport, ay pinanood ang pag-alis nito, magkahalo ang emosyon. Magtatagumpay kaya ang misyong ito? Maililigtas ba si Xi Mingzhu? Magiging matagumpay ba ang operasyon? Lahat ay hindi sigurado. Ngunit isa lang ang tiyak, ginagawa ng Pilipinas ang tama. Tumingala siya sa langit habang papalayo ang mga ilaw ng eroplano. Sana maging maayos ang lahat, bulong niya. Hindi dito nagtatapos ang kwento. Makakarating ba ng ligtas ang jet sa Beijing? Magiging matagumpay ba ang paglipat kay Mingzhu? Anong mga panganib ang naghihintay? Tila imposible ang lahat. Ngunit ang gawing posible, ang imposible iyan, ang Pilipinas. Alas, 2 ng madaling araw, ika, 17 ng Mayo, 2025, isang lihim na military airstrip sa labas ng Beijing. Ang lamig ay 125 degrees Celsius, tumatagos sa balat. Ang hangin ay parang sampal sa mukha, ngunit wala akong oras para damhin ang lamig. Lumapag na ang private jet ng Ayala. Isang Gulfstream G650, puti na may asul na guhit,
ang pinakabagong modelo na para lamang sa mga pinakamatataas na ehekutibo ng Ayala. Ngunit ngayon, ang laman nito ay hindi mga boss, kundi isang medical team at mga kagamitan. Bumukas ang pinto ng eroplano at bumaba ang medical team. Sina Dr. Zhang Wei, isang emergency medicine specialist, at Nurse Li Xiaofeng kasama ang 5 iba pa. Seryoso ang kanilang mga mukha. Lumapit sa akin si Dr. Zhang. Kayo po ba si G. Reyes? Kami po ang emergency medical team mula sa St. Luke's. Sumagot ako. Hindi maganda. Mula pa kagabi, matindi na ang sakit ng ulo niya. Kaninang umaga, nagsuka pa siya. Kailangan na siyang ilipat agad. Naging matigas ang ekspresyon ni Dr. Zhang. Mukhang lumalaki ang aneurysm. Bilisan na natin. Inilagay si Ming Zhu sa isang espesyal na mobile hospital bed at isinakay sa eroplano. Ang mga ahente ng Federal Security Bureau ay nakabantay sa paligid mga piling tauhan na inutusan mismo ni Chairman Xi. Matalas ang kanilang mga tingin na parang may utos na kapag may leak ng impormasyon, agad nilang tatapusin ang problema. Nakatayo ako sa tabi ng kama ni Ming Zhu. Nakapikit siya, ngunit mahigpit ang hawak niya sa aking kamay. Marco, natatakot ako, nanginginig niyang sabi. Mas hinigpitan ko ang hawak ko. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Palagi akong nasa tabi mo. Abala ang medical team. Ikinakabit ang mga monitor, naglalagay ng IV at naglalagay ng oxygen mask. Ang cabin ng eroplano ay naging isang instant ICU. Nagulat si Dr. Zhang, blood pressure 145/92, pulse 88. Stable sa ngayon, pero maaaring magbago habang nasa bayahe. Kailangan nating bilisan. Tumango ako at sinenyasan ang piloto. Sumara ang pinto ng eroplano. Bago ito lumipad, isang tao ang lumitaw sa airstrip. Nakasuot siya ng mahabang itim na coat. Sa dilim, malinaw siyang nakikita. Tumingin siya sa bintana ng eroplano at kumaway. Mula sa bintana, tiningnan ni Ming Zhu ang kanyang ama. Namumuo ang luha. Sinabi ko sa kanya, magkikita kayo ulit pagbalik mo. Huwag kang mag-alala, tumango siya. Nagsimulang gumulong ang eroplano, umugong ang mga makina, at lumipad ito sa himpapawid. Tumingin ako sa labas. Ang figura ni Chairman Xi ay paliit ng paliit. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, nag-iisang naghahatid sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi siya isang diktador, hindi isang warmonger. Isa lang siyang amang nag-aalala para sa kanyang may sakit na anak. Ang babiyahe ay halos 8 oras patungong Naiya. Naging maayos ang unang 2 oras, stable ang kondisyon ni Ming Zhu. Medyo nakahinga ng maluwag ang medical team, ngunit sa 3 oras, biglang nagbago ang lahat. Umalingaw-ngaw ang alarma mula sa monitor. Ang matinis na tunog ay pumuno sa cabin. Tinakbo ito ni Dr. Zhang. Tumataas ang blood pressure, 180,110. Senyales na malapit nang pumutok ang aneurysm. Nanigas ang puso ko. Anong gagawin natin? Mabilis na nag-utos si Dr. Zhang. Inject ni cardapine, pangpababa ng presyon. Mabilis na inihanda ni Nurse Li ang gamot at itinurok ito sa IV ni Ming Zhu. Ang mga numero sa monitor ay nagsimulang bumaba. 175, 168, 160. Nakahinga ng maluwag si Dr. Zhang. Stable na ulit pero hindi natin alam kung kailan ito mauulit. Kailangan nating bilisan. Tinakbo ko ang cockpit. Hindi ba natin kayang bilisan pa? Kritikal ang pasyente. Sumagot ang piloto. Nasa maximum speed na tayo. Pero may problema. Anong problema? Tanong ko. Kailangan nating dumaan sa airspace ng China pero wala tayong permit. Baka kailangan nating umikot at aabutin pa tayo ng 2 oras. 2 oras, isang sentensya ng kamatayan para kay Ming Zhu. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Vice Presidente Miguel de Leon. Sir, emergency. Kailangan natin ng permit para dumaan sa airspace ng China. Kritikal ang pasyente. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang boses ni G. de Leon. Sige, ako na ang bahala. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Agad na nakipag-ugnayan si G. de Leon sa Malacanang. Ang National Security Council ng Pilipinas ay agarang kumontak sa panig ng China. Gobyerno na mismo ng Pilipinas ang namagitan. Ito ay isang humanitarian medical flight. Kritikal ang kondisyon ng pasyente. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng permit. Noong una, nag-atubili ang China.
Alam nilang ito ang flight na lulan ang anak ng kanilang pangulo. Sensitibo ito sa politika. Ngunit hindi sumuko ang Pilipinas. Hindi ito politika. Ito ay tungkol sa buhay, mamamatay na ang pasyente. Sa huli, pumayag ang Tsina sa kondisyong iiwasan ang airspace ng Beijing at dadaan sa timog. Ngunit kahit ganoon, nakatipid kami ng 30 minuto. Sa ika-5 oras, muling lumala ang kondisyon ni Mingzhu. Nagsimula siyang magsuka at naging malabo ang kanyang kamalayan. Sinabi ni Dr. Zhang na may tension sa boses, tumataas ang intracranial pressure. Mukhang nagsisimula ng mag-leak ang aneurysm. Limitado lang ang magagawa sa eroplano. Anong gagawin natin? Tanong ko. Gagamitin natin ang gamot para kontrolin ang sintomas. Kailangan nating makarating sa ospital sa lalong madaling panahon. Iyon lang ang paraan. Hinawakan ko ang kamay ni Mingzhu. Lalo itong lumamig. Zhu, laban lang. Konti na lang. Malapit na tayo. Mahina niyang iminulat ang mga mata, walang buhay ang tingin. Marco, mamamatay na ba ako? Umiling ako. Hindi. Hinding-hindi ka mamamatay. Hindi kita hahayaang umalis. Mahina siyang ngumiti. Sinungaling. Pulang-pula na ang mga mata mo. Pinunasan ko ang aking luha. Hindi ako pwedeng umiyak sa harap niya. Hindi napuwing lang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Salamat, Marco, na muli kitang nakita. Mas hinigpitan ko ang hawak ko. Hindi pa tapos ang lahat. Pagdating natin sa Pilipinas, gagaling ka. Nag-promise tayo na mamamasyal pa sa Maynila, di ba? Huwag mong sisirain ang pangako mo. Hindi siya sumagot. Natutulog na ba siya? O nawawalan na ng malay? Sinabi ni Dr. Zhang, kontakin ang St. Luke's. Sabihin sa kanila, paglapag na paglapag, ihanda agad ang operating room. Sa ika-7 oras, sa wakas ay pumasok na kami sa airspace ng Pilipinas. Tumingin ako sa labas. Sa dilim, natatanaw ko na ang mga ilaw ng aking bayan, ang tanging bansang makapagliligtas kay Mingzhu. Nagulat ang piloto, 15 minuto bago lumapag sa NAIA. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit, hindi pa tapos. Patuloy na lumalala ang kondisyon ni Mingzhu. Sinabi ni Dr. Zhang, pagkalapag, kailangan nating makarating sa ospital sa loob ng 30 minuto. Iyon ang golden window para sa operasyon. 30 minuto mula NAIA hanggang St. Luke sa BGC, karaniwang inaabot ng 1 oras. Ngunit handa na ang Pilipinas. 10:23 ng umaga, ika-17 ng Mayo, 2025 NAIA. Lumapag ang jet ng Ayala. Hindi pa ito tuluyang humihinto. 3 itim na sasakyan na ang sumalubong mga special purpose vehicle mula sa Malacanang, walang plaka. Bumukas ang pinto. Inilabas si Mingzhu sa isang stretcher. May oxygen mask, walang malay. Sumunod ako. Ang malamig na hangin ay humampas sa aking mukha, ngunit wala akong naramdaman. Ang nakikita ko lang ay si Mingzhu, isang batang babaeng coordinator mula sa St. Luke's ang tumakbo palapit. G. Reyes, handa na po ang sasakyan. Naghihintay na ang police escort. Dadalhin natin siya sa ospital sa pinakamabilis na paraan. Isinakay si Mingzhu sa isang espesyal na ambulansya. Sumakay din ako. Umandar ang sasakyan, pinangungunahan ng mga pulis. Ang sirena ay humawi sa katahimikan ng umaga. Lahat ng sasakyan ay tumabi. Tila ang buong bansa ay nagbibigay daan para sa buhay ng isang tao. Hawak ko ang kamay ni Mingzhu. Tumingin ako sa labas. Mabilis na dumadaan ang tanawin ng umaga sa Maynila. Habang dumadaan sa Skyway, sumikat ang unang sinag ng araw. Maganda, ngunit wala ako sa mood para mag-enjoy. Ang tingin ko lang ay kay Mingzhu, sabi ni Dr. Zhang. Kailangan na siyang operahan. Wala ng oras. Binilisan ng driver. Lahat ng traffic light ay berde. May isang tao sa command center na ginawang berde ang lahat ng signal para sa amin. Ito ang lakas ng Pilipinas. Eksaktong 28 minuto, dumating kami sa basement parking ng St. Luke's. Sa harap ng elevator, naghihintay ang isang team na nakaputing gown. Sa gitna nila ay isang lalaking may edad na, maputi na ang buhok, ngunit mas matalas pa sa kabataan ang tingin, si Dr. Antonio Villanueva, ang pinuno ng neurosurgery, ang alamat ng brain surgery sa Pilipinas. Lumapit siya, sinuri ang kondisyon ni Mingzhu, pupil reflex, BP, pulse, mabilis at tumpak. Grabe ang kondisyon.
Nag-leak na ang aneurysm. Operasyon agad. Tumingin siya sa akin. Ikaw ba ang pamilya? Sumagot ako. Opo, ako po. Tumango siya. Gagawin namin ang lahat. Ngunit sa totoo lang, hindi madali ang operasyong ito dahil may bleeding na. Mas mababa ang success rate kaysa sa inaasahan. Gaano po kababa? Tanong ko. Mga 65%. Nanlambot ang aking mga tuhod. Isang nurse ang umalalay sa akin. 35% na tsansang mamatay si Mingzhu. Ipinatong ni Dr. Villanueva ang kanyang kamay sa balikat ko. Pero may sandata kami. Ang AI-guided microscopic surgical system. 5 ospital lang sa mundo ang mayroon nito at isa na tayo roon. Nagningning ang kanyang mga mata. Ililigtas ko siya. Maniwala ka sa akin. Dinala si Mingzhu sa operating room. Hinawakan ko ang kamay niya, ngunit sa tapat ng pinto, kailangan ko nang bumitaw. Zhu, maghihintay ako. Kailangan mong bumalik. Sumara ang pinto. Napaupo ako sa sahig ng waiting area. Nagsimula akong magdasal. Kahit hindi ako relihiyoso, sa sandaling iyon, kahit sinong Diyos, pakiusap, iligtas ninyo si Mingzhu. Hindi dito nagtatapos ang kwento. Magiging matagumpay ba ang operasyon? Makakaligtas ba si Mingzhu? At kapag nalaman ng mundo ang lihim na operasyong ito, ano ang mangyayari? Isang 6 na oras na operasyon, isang laban ng 0.10 mm sa pagitan ng buhay at kamatayan. 11 ng umaga, 17 ng Mayo, 2025, Operating Room, St. Luke's Medical Center. Nakatayo si Dr. Antonio Villanueva sa harap ng operating table. 30 taon na siyang neurosurgeon, ang nangungunang doktor sa Pilipinas. Ngunit iba ang operasyon ngayon. Alam niya kung sino ang pasyente. Ang anak ni Chairman Xi. Ang tagumpay o kabiguan ng operasyong ito ay maaaring magbago sa relasyon ng Pilipinas at China maging sa buong mundo. Ngunit isinantabi ni Dr. Villanueva ang mga iyon. Sa operating table, hindi siya anak ng isang politiko. Isa lang siyang pasyente na kailangang iligtas. Handa na ang surgical team. Isang anesthesiologist, 2 assistant surgeon, 3 OR nurse, at isang AI system engineer. 8 silang lahat. Nagsalita si Dr. Villanueva, simulan na. Ang paraan ng operasyon ay endovascular coiling. Hindi bubuksan ang bungo. Isang maliit na catheter ang ipapasok mula sa femoral artery sa hita, itutulak hanggang sa mga ugat sa utak at pupunuin ang aneurysm ng mga metal coil. Simple pakinggan, ngunit nangangailangan ito ng sukdulang precision. Ang mga ugat sa utak ay mas manipis pa sa buhok. Isang pagkakamali ng 1 milimetro ay maaaring pumatay sa pasyente. Tumingin si Dr. Villanueva sa monitor. Ang AI system ay lumikha ng 3D model ng mga ugat sa utak ni Mingzhu, sinusuri ang lokasyon, sukat at daloy ng dugo sa aneurysm. Laki ng aneurysm, 8.70 mil. Lokasyon, branch ng middle cerebral artery. Pinakamataas na difficulty level, ulat ng isang assistant. Tumango si Dr. Villanueva. Alam ko, simulan na. Ipinasok ang catheter. Sa monitor, nakikita ang paglalakbay nito. Pagkatapos ng 10 minuto, narating nito ang mga ugat sa utak. 2 sentimetro na lang mula sa aneurysm. I-activate ang AI guidance, sabi ni Dr. Villanueva. Isang berdeng linya ang lumitaw sa screen, ang pinakamainam na daan na kinakalkula ng AI. Sinundan ito ni Dr. Villanueva. Nakarating na sa pasukan ng aneurysm. Ihanda ang unang coil. Ang unang platinum coil ay ipinasok. 2 oras pagkatapos magsimula, 12 coils na ang naipasok. Napuno na ang aneurysm. Sabi ni Dr. Villanueva, huling bahagi. Ito ang pinakadelikado. Habang ipinapasok ang 10 coil, biglang umalarma ang monitor. Isang pulang ilaw ang kumislap. May bleeding. Bahagyang pumutok ang pader ng aneurysm. Sigaw ng isang assistant. Pinagpawisan ang noo ni Dr. Villanueva, ngunit hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Huwag magpanik. Tukuyin ang punto ng pagdurugo. Magpasok ng isa pang coil doon. Mabilis na kumilos ang kanyang mga kamay. Ang 14 on na coil ay itinutok sa punto ng pagdurugo. Kailangan ng 0.10 mm na precision. Nagbigay ng gabay ang AI. Ilang segundo lang, naipasok ang coil. Nawala ang pulang ilaw, huminto ang pagdurugo.
Nakahinga ng maluwag si Dr. Villanueva. Nalagpasan na ang panganib, ituloy ang operasyon. 4:30, pagkatapos magsimula, 23 coils na ang naipasok. Napuno na ng husto ang aneurysm. Sinuri ni Dr. Villanueva sa huling pagkakataon, ipinakita ng AI ang resulta, 100% occlusion ng aneurysm, normal na daloy ng dugo, walang pagdurugo. Tumango si Dr. Villanueva, tagumpay ang operasyon, umalingaw-ngaw ang mga buntong hininga sa silid. Lumabas siya ng operating room, tumingin sa relo, 3:47 ng hapon, isang laban na tumagal ng 40 minuto. Sa waiting room, nakaupo ako sa sahig, nagdarasal. Walang tigil ang agos ng aking luha, halos 5 oras, parang 5 siglo. Ang pinakamasasamang imahinasyon ang paulit-ulit sa aking isipan. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Villanueva, basa ng pawis ang noo. Tumayo ako, kamusta po? Tumingin siya sa akin at dahan-dahang ngumiti. Tagumpay. Nanlambot ulit ang aking mga tuhod. Inalalayan ako ng isang nurse. Nasarhan na ng husto ang aneurysm, paliwanag ni Dr. Villanueva. Magigising siya sa loob ng ilang oras. Pagkatapos ng ilang araw na obserbasyon, maaari na siyang ilipat sa regular na kwarto. Hinawakan ko ang kamay ni Dr. Villanueva. Salamat po. Maraming salamat. Hinawakan niya ang kamay ko. Ginawa lang po namin ang aming trabaho. Ang tunay na naghirap ay ang pasyente. Napakatatag niya. Umiyak ako. Pagkatapos ng 20 taon, muli kong nahanap si Mingzu. Kasabay nito, sa isang lugar sa Maynila, may tumatawag. Opo, kumpirmado. Sa VIP room ng St. Luke's, may isang pasyenteng Chino. Ang pagkakakilanlan, anak di umano ni Chairman Xi. Ang kausap sa telepono ay ang Bureau Chief ng CNN sa Maynila. Sigurado ka ba sa impormasyong yan? Opo, may nakasaksi sa lihim na paglipat sa airport. Ang private jet daw ng Ayala ay galing Beijing. Nagningning ang mga mata ng Bureau Chief. Ito ay isang world-class exclusive. Ihanda mo na ang balita. Alas 8 ng gabi, ika. 10 ng Mayo 2025, kumalat ang balita sa buong mundo. Breaking news sa CNN. Anak ni Xi Jinping, lihim na ginagamot sa Pilipinas. Nagimbal ang mundo. Naglabas ng pahayag ang US State Department. Inaalam kung nilabag ng Pilipinas ang mga parusa laban sa Tsina. Gagawa ng karampatang aksyon kung kinakailangan. Nagpahayag din ng pagkabahala ang European Union. Binatikos ng Western media ang Ayala at ang Pilipinas. Nagsimula ang isang boycott campaign sa social media. Nagtrending ang Boycott Philippines. Sa harap ng St. Luke's, daan-daang reporter ang nagtipon. Nagmamadaling dumating si Vice Presidente Miguel de Leon. Kailangan nating magpatawag ng press conference. Lalala lang ang sitwasyon kung hindi. Alas 10 ng umaga kinabukasan, sa auditorium ng St. Luke's, mahigit 500 reporter ang nagtipon. Umakyat sa entablado si G. De Leon, kalmado ang mukha ngunit matatag ang tingin. Mga ginuot ginang, iisa lang ang sasabihin ng Pilipinas. Hinawakan niya ang mikropono. Ang medisina ay walang hangganan. Hindi namimili ng pasyente ang Pilipinas. Sumigaw ang mga reporter. Ganoon na lang ba yon? Isang war criminal si Xi Jinping. Sumagot si G. De Leon. Anuman ang ginawa ni Chairman Xi, walang kasalanan ang kanyang anak. Isang anak na mamamatay na. Tatanungin pa ba natin kung sino ang kanyang ama bago natin siya gamutin? Hindi ginagamit ng Pilipinas ang buhay para sa negosasyon. Hindi kami naglalagay ng kondisyon. Isa lang ang ginawa namin. Nagligtas ng isang taong mamamatay na. Kung paglabag ito sa mga parusa, kung gayon, mali ang mga parusang iyon. Ang isang mundong nagpaparusa sa pagliligtas ng buhay, normal bang mundo iyon? Natahimik ang lahat. Walang makasagot. Hindi magbabago ang Pilipinas. Kahit sino pa ang dumating, kahit sino pa ang manakot, hindi kami titigil sa pagliligtas ng buhay. Iyan ang paraan ng Pilipino. Pagkatapos ng press conference, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Sa social media, nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko. Ang hashtag ay naging Philippines was right. Nagsimula ito sa Asia, ngunit mabilis na kumalat sa Europa at Amerika. Tama ang Pilipinas, walang politika sa harap ng buhay. Galit ako kay Xi,
pero hindi dapat mamatay ang anak niya. Hindi iyon makatao. Maging ang mga kilalang tao ay nagpahayag ng suporta. Nag-tweet si Elon Musk, "Tama ang Pilipinas. Dapat na mas mataas ang medisina kaysa politika." Sumang-ayon si Bill Gates. Makalipas ang ilang araw, binago ng US State Department ang kanilang paninindigan. Ang ginawa ng St. Luke's ay itinuring na humanitarian service, hindi sakop ng mga parusa. Nanalo ang Pilipinas. Isang buwan pagkatapos, nagsimulang maganap ang mga tahimik na pagbabago. Lihim na niluwagan ng gobyerno ng China ang mga regulasyon sa pag-import ng mga semiconductor at electronic products mula sa Pilipinas. Walang opisyal na anunsyo, ngunit makikita sa datos ng customs. Naging paborable rin ang mga kasunduan sa enerhiya. Walang media na nag-ulat, ngunit alam ng mga nasa industriya. Tinupad ni Chairman Xi ang kanyang pangako. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad ng utang na loob nang hindi kailangang malaman ng mundo. Hindi dito nagtatapos ang kuwento. Nagising na ba si Mingzhu? Ano ang reaksyon ni Chairman Xi? At ang 20 taong pag-iibigan ni Marco at Mingzhu, ano ang kahihinatnan? Pagkatapos ng milagrosong operasyon, ang tunay na kwento ay ngayon palang magsisimula. Aptato ng Hunyo, 2025. St. Luke's Medical Center, ang araw ng paglabas ni Mingzhu sa ospital. Pagkatapos ng isang buwang paggaling, ganap na siyang bumalik sa lakas. Ang huling MRI ay nagpakita ng perpektong pagsasara ng aneurysm, isa itong himala. Bago umalis, hinawakan ni Mingzhu ang kamay ni Dr. Villanueva. "Doktor, iniligtas ninyo ang buhay ko. Hinding-hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito." Ngumiti si Dr. Villanueva. "Ginawa lang po namin ang aming trabaho. Magpagaling po kayo." Umiiyak na sinabi ni Mingzhu, "Hindi ko akalain na ganito kagaling ang teknolohiyang medikal ng Pilipinas. Ang hindi nagawa ng kanluran, nagawa ng Pilipinas. Salamat, Pilipinas." Noong gabing iyon, lumipad ang jet ng Ayala mula NAIA pabalik ng Beijing. Umuwi na si Mingzhu sa kanyang ama. Nakatayo ako sa VIP lounge ng airport, pinapanood ang pag-alis ng eroplano hanggang sa mawala ito sa mga ulap. Mabigat ang aking puso, ngunit ang makita siyang makabalik ng buhay ay sapat ng pasasalamat. Ilang araw pagkatapos, kinontak ako ni Vice Presidente Miguel de Leon, Marco. Nagpadala ng lihim na sulat ang Zhong Nanhai. Sulat kamay mismo ni Chairman Xi. Ang nilalaman ay isang malalim na pasasalamat sa St. Luke's Medical Center at sa Pilipinas. Hinding-hindi malilimutan ng China ang pagliligtas sa buhay ng aking anak. Dahil sa digmaan, hindi ko ito maaaring sabihin ng hayagan, ngunit ipinapangako ko, pagkatapos ng digmaang ito, bubuksan ko ang lahat ng pinto para sa teknolohiyang medikal at industriya ng semiconductor ng Pilipinas upang umunlad sa China. Ito ang pinakamaliit na ganti na maibibigay ko, sabi ni G. De Leon, isang makasaysayang dokumento. Darating ang araw, matutupad ang pangakong ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Maynila ay maliwanag at asul. Tumulong ang Pilipinas ng walang kondisyon. Kahit sa ilalim ng pressure, hindi ito natinag. Ang teknolohiya ng Ayala, na gumagawa ng higit sa 90% ng mga advanced semiconductors sa mundo, iyon ang braso ng Pilipinas. At ang himalang nilikha ng brasong iyon ay babalik balang araw bilang isang mas malaking oportunidad, isang mas malawak na pinto. Iyan ang lakas ng Pilipinas. Maliit man ang Pilipinas, ngunit malakas. Ang bansa ng adobo at sinigang, ngunit tahanan din ng pinakamodernong teknolohiyang medikal at AI sa mundo. Kahit hindi ito aminin ng China, alam ng buong mundo ang tungkol sa Pilipinas. Isang bansang nagliligtas ng buhay, isang bansang nangunguna sa mundo sa teknolohiya. Iyan ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Yeah.